Okay, so iwan na natin to ah. Eto na. Yung mga fans ni Rufus Rodriguez, makinig kayo. Okay, makinig po kayo. So good morning po sa inyo mga kapatids. So may mga nagtatanong rito sa atin. Sabi ni James Sabanal, bakit bumaliktad si Congressman Rufus kay Suntay? Tinaihan niya si Suntay sa ulo. Hehehe. Okay. Ito naman, kay Percival Rhea. Sabi niya, Sir JDB, ano pong masasabi niyo kay Congressman Rodriguez, si Rufus yun? Mistulang abogado ni Sara, pero bumoto ng sufficient in substance? Ito po yung sumagot si Rain. Ginamit lang pala ni Rufus yung pinag-aralan niya bilang isang matinik na abogado. Okay na? Okay na yung content natin, nasagot na. Hindi, ganito ho. Talaga namang mapapaisip ka doon sa kanyang sabi ko nga dyan mapapaisip ka talaga. Lalo yung pinagtatalunan rito na impeachment para sa Vice President, di ba? At saka hindi bilang isang DepEd Secretary. Yung duality ng posisyon ni Sara, yung pinag-uusapan dito. Uy, may video pala niyan. Teka. Pakinggan natin. Kala ko it's just a picture. May video pala. So, eto. To be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. We're not impeaching here a Secretary of Education. In fact, Madam Chair, it is very clear that once you are able to, we'll see there are some grounds of the Vice President to be able to be tried in the Senate, it is only a removal from office of the Vice President and perpetual disqualification. In the case of the second ground, specifically, it talks about actions of the confidential funds in the Department of Education. Madam Chair, the Executive Order 292 of the late President Cory Aquino under his legislative powers in 1987 provides that the office of the Vice President is totally different from the office of the Secretary of a department. We have here, very clear, I have here, you can see here, Book 2, Distribution of Powers of Government. What does it say? Here, executive, exercise of executive power, the President. It is vested in the President. And Section 12, the Vice President also shall have the same qualification and so forth of the President, and he will be, it is he here, but it should be genders equal, may be removed from office in the same manner as the President. So this is under Book 2, Chapter 3. Now, we go to the Secretary of Education. Where is he found? It is on Book 4. Book 4 provides for the executive branch. The departments, it says here, Section 1, the executive branch shall have departments as are necessary for the functional distribution of the work of the President for the performance of function. Section 3, department proper. The department is run by the Secretary. Okay. So, ang issue po ngayon dito kasi ay sino ba ang mga impeachable officials? So, sinasabi niya, wala naman siyang question doon sa OVP bilang Vice President. Sinasabi nga niya na dapat i-trial natin si Sara doon sa kung saan mayroon jurisdiction ang impeachment court. At dahil sila yung magdidetermine kung sufficient in substance, ang gusto niyang mangyari, mabigyan ng linaw talaga na yung bang papel ni Sara sa DepEd, yung pagkakamali niya doon na inaakusa sa kanya, does it constitute an impeachable offense? At dapat siyang mapanagot? Diba? Kasi kung titignan natin, doon sa DepEd, si Sara ay secretary, cabinet secretary.
'Di ba? Pero alam niyo nangyari? Ang bumasag ng argumento niya, yung kanyang estudyante, dyan yung si Congressman Chua, katabi pa niya, 'di ba? At doon nakita ko nga kahapon, patangu-tango siya, ganun. 'Di ba? Oy, shoutout sa kaibigan ko nandito. Yan si Go Philippines. Si Congressman Joel Chua. Oh. Alam niyo nakaka-proud yung ganun na yung iyong estudyante, may mga kakilala akong mga abogado eh. Proud na proud sila na yung kanilang estudyante tinalo sila. Ayun, pakiramdam. Balita ko nilampaso ka. Hindi mo ako nilampaso. Ano nangyari? Talo ako eh. Grabe, tinalo ka ng estudyante mo. Proud ako, huy. Proud ako na yung nanggaling sa akin, ito ay naging mas magaling pa sa akin. Nagkataon kasi yung argumento ko talagang hirap ilaban eh. Yung kaso, hirap eh. Nakakakonsensya na ipagpilitan. Sabi niya. So rito ganun din. 'Di ba? Binasag natutuwa siya na nakukumbinsi. At saka yung mga sinasabi naman niya, it's not about protecting Sarah. It is just our interpretation lang sa kanya na ito ay nag-aabogado kay Sarah. Si Suntay ang gumagawa nun. Pero ito hindi. Hindi nga niya kay Suntay nga eh. Ayaw niya malitis bilang Vice President. Walang kaysa kay Suntay. As in, none at all. Walang dapat papanagutin doon kay Sarah. Doon sa mga akusasyon, walang dapat papanagutan si Sarah. Pero sa kanya, ang question niya lang, kasi nga, ang purpose niya ito eh. No? Ang gusto niyang mangyari, hindi na makahanap ng butas ang etong sila Atty. Torion. Yung mga magpa-file na naman sa Korte Suprema. Kasi issue talaga ito. Na pwede bang ipapanagutin si Sarah under impeachment proceedings bilang isang Vice President? Bilang isang DepEd Secretary doon sa mga pera ng confidential funds? Diba? Kasi kung titignan po natin, talagang mapapaisip ka eh. Kasi tignan nyo tanong nga eh, who are the impeachable officials? Diba? Ang mga impeachable officers po under the Philippine Constitution. And thank you sa gumawa nito sa law school body na FB page. Sabi nila rito, ang ganda nung cute. Sabi nila rito, the President, tama na sa Constitution yan eh, the Vice President and members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman, si Boying Rimulya. So members of the Constitutional Commission, COMELEC Chairman, Civil Service Commission, yan. Tapos, sa COMELEC naman, hindi lang yung COMELEC Chairman yon. COMELEC. Tapos Civil Service Commission, yan. Tapos yung COA. Yan, Commission on yung Commission on Audit. Yan, COA. So tatlo po yung impeachable official, tatlo po diyan sa Constitutional Commission ang impeachable. 'Di ba? Hindi po. Sorry po. Pro-Pilipinas po ako. Ngayon, eto. Dahil wala po rito sa itinakda ng Constitution natin, at yung sinabi ni Rufus, sinight niya yung kautusan ni Cory Aquino na inilabas noon, na lumilitaw na magkaiba ang opisina ng Vice President at ng mga cabinet secretaries. Diba? Pero sina Joel Chua, pinakita sa kanya ang malaking pagkakaiba sa Constitution. Kasi si Vice President Sara po, siya po
ay Vice President Concurrent DepEd Secretary. Taglay niya ang pagiging Vice President 24/7 kahit siya po ay humawak ng posisyon bilang alter ego ng presidente. Katunayan, yung mga benepisyo na tinataglay ng isang vice-presidente, katulad na lamang po ng exemption sa COA, sa CA, Commission on Appointment, COA. Taglay niya pa. Di ba? Kahit saan i-appoint ang vice president na cabinet position, hindi kinakailangan na siya po ay dadaan pa sa confirmation. Hindi katulad ng ibang mga cabinet secretaries, kailangang dumaan sa confirmation. So anong ibig sabihin nun? Hindi siya bilang isang cabinet secretary per se, but concurrently vice president secretary or cabinet secretary siya. At saka lalo pong mas mataas yung level ng pagpapanagot diyan. Bakit kanyo? Isipin mo, vice president ka na. Binigyan ka pa ng iba yung pagtitiwala. Hindi lang ng mga botante, pagkus ng pangulo na ng Pilipinas, pinahawak sa iyo ang DepEd. Pero anong nangyari sa pera ng confidential fund na hiningi nyo? 'Di ba? Oh. Yun ang isinight ni na Joel Chua. Maaaring yan po nung panahon na law student pa si Joel Chua, natalakayan sa classroom. Na diskusyon yan. Ako nga issue ko rin yan. Paano na trial yan? Vice President. Tapos yan ay cabinet secretary dun sa DepEd. So paano yun? Gagamitin itong issue na naman ni na Torion. Si Torion magaling din. Dean ng College of Law ng Jose Maria. Diba? Eskwelahan ni Kibuloy. Oh. Diba? Kaya yung mga isinasite ni Rufus Rodriguez, sabihin ko na ho sa inyo, pag matalinuhan po talaga, yung tipong mapapaisip ka talaga mapapakalkal ka ng konstitusyon, maghahanap ka ng batas. At ito, talagang si Congressman Joel Chua, kaya nga po binakbakan ni Sara nung eleksyon yan possibly because of fear na hindi birong congressman ito. He do his assignments. Talagang nagsaliksik. 'Di ba? Kargado, bit-bit. yung bit-bit niya may sense. May basihan. Mismong yung kinontra niya na mentor niya napapatango sa kanya. Hindi katulad kay Suntay. Binabasa. 'Di ba? Binabasa niya yung kanyang sasabihin. Oh. Kay Rufus, putik mag-iisip ka talaga. Kaya lang ang nakakalungkot ang nabasa ko kahapon dun sa mga BBM supporters. They're cursing Rufus Rodriguez. Hindi nila nakikita yung esensya ng sinasabi niya. O ngayon, di para kayong pinagsasampal ng kaliwat kanan. Di ba? Kanina nga nagtatanong ako Sabi ko doon sa botohan, either si Suntay or si Rufus ang bumoto ng yes doon sa unang complaint, doon sa third impeachment complaint. Tapos yun pala, ito na nga. 'Di ba? Si Suntay lang ang nag-iisa. Talagang nanindigan na defender ni Sara. At baon naman kasi talaga siya sa utang loob. Diba? Ganun siyang nanindigan, ganun siyang nagbayad. Sabi ko nga, hindi niya nga kailangan gawin yun
Kasi malaki yung chance na tatalunin niya si Rillo. Kasi sabog na rin yung issue rito kay Rillo nun. Oh. Kaya ano nangyari? Nanalo siya. Kahit walang sarang pumunta rito sa District 4, nanalo si Suntay. Kaya nga sinamantala ni Sarang gamitin yung pagkakataong yun eh. Para pag nanalo na, nakabaon na sa utang na loob. Mapapakinabangan. Kasi palaban din si Suntay. At ito nga, bawing-bawi ang utang na loob. Di ba? Naparindigan. Pero going back to Rufus Rodriguez, si Rufus, nagdesisyon, seasoned congressman yan eh. Nagdesisyon si Rufus base sa mga argumento. Argumento niya versus counter-argument ng mga kasama niya. So, di binutuhan niya. Diba? Pati nga yung tanong niya ron eh. Paano yan? Kung hindi dapat isama yung isang party nito, paano natin pagbobotohan? Yun ang rules nila. Yung buong impeachment complaint, yun ang pagbobotohan. Sabi ko nga kanina, so my fear was could be 50-50. So po pwedeng naniniwala sila na hindi dapat na maisama sa impeachment, sa articles of impeachment, kung sakasakali, itong dual position ni Sara, pwedeng sabihin nila na ako, negative na yung boto ko. Kasi as a whole, so kumbaga may butas, lahat na ayoko nang kasama, pwedeng ganun. 'Di ba? Pero for Rufus, as a whole, bumoto siya. Bakit? Ano ba kasi tinatalakay nila doon sa determination of sufficiency? 'Di ba? Nandun ba yung mga elemento? Yun ang tinignan niya eh. Present ba yung mga elemento rito? Ang layo nga niya kay Suntay. Si Suntay, nako po. Talagang solid Sara. Kundi DS ako, kapuri-puri siya. Di ba? See no evil, hear no evil, ika nga eh. Pero, hindi eh. Ang layo eh. Kasi rito lang sa dalawang personality na yan, dalawang posisyon na yan, hindi pwedeng paghiwalayin. Naihihiwalay mo ang pagiging vice president niya dahil siya ay naging cabinet secretary. Kaya nga ang magandang halimbawa ni Joel Chua, sabi niya, so may kaso doon sa ombudsman, maglalabas ng warrant of arrest yan. Diba? So pwede ba na yung vice president aarestuhin nila? Kasi wala namang immunity yan eh. Aarestuhin nila dahil siya ay cabinet secretary. Diba? Ang layo. Oo. Ay nako. Kaya ganun talaga. Maganda yung papel ng isang seasoned congressman katulad ni Rufus Rodriguez. Diyan. Talagang mapapaisip ka lang. So, ibig sabihin, hindi po ito pang level ng maleta brain. Okay? Yung mga maleta brain, hindi nyo maiintindihan yung nagiging takbo. At ngayon, isinusumpa nila. Saka isa pa, maalala ko lang pala, isinusumpa nila ngayon si Rufus bilang bayaran na naman ginagawa na nilang pokpok, bayaran. Ginagawa nilang political prostitute. Now, isang maganda ring halimbawang narinig ko at perfect talaga yung kay Congressman Benny Abante na isa ring matalino at binakbakan din ni Sara ng paninira nung nakarang eleksyon pero hindi siya nagtagumpay. Gumalaw ang Diyos. Lumabas ang katotohanan na buking walang karapatan maging congressman yung kalaban niya. Di ba? Oo. Sa mahabang panahon, walang bumanat doon. Until nung mag-congressman siya kasi hindi siya pwede. Hindi pwede kasing pagkamamamayang Pilipino lang. Kaya kailangan natural born. Hindi siya natural born because under the law ng 1935 Constitution, yun ang sumasaklaw sa kanya. Ngayon, nangyari, sabi rito ni Kong Abante, sabi ni Kong Benny, patulad na lang yan ng kaliwa at kanang kamay. Di ba? Parehong kumagalaw yung dalawang yan. Pero ang tanong, hindi ba't iisang ulo lamang
Iisang utak lamang ang nagpapagalaw sa dalawang yan. So, ibig sabihin, yung pagiging mong vice president at yung pagiging mong DepEd secretary, iisang utak lang yan. Utak ni Sara Duterte. Anong posisyon ni Sara Duterte kung saan siya hinalal? Vice President. Oh. So sa kaliwang kamay niya, OVP siya. Sa kanang kamay niya, DepEd Secretary siya. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Diba? Taglay niyang katangian yan. Oh, parang doon na lang din yan sa Panginoong Hesukristo eh. Kasi nasabi sa Biblia na ito'y may pagka-Diyos. Anak ng Diyos eh. Kauna-unahan sa nilikha ng Ama. Sa lahat, bago pa malalang ang pundasyon ng langit at ng lupa. Bago pa magkaroon ng mga anghel, nauna na siyang nilikha. Diba? Eh kaya lang ang problema, dahil siya po'y anak lamang, na kaya naman naging anak lamang isinugo rito para sa pagtutubos, eh hindi po matanggap ng ibang grupo ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagiging taglay, ang pagiging Diyos. Kasi hindi raw pwedeng pumantay ang anak doon sa ama. Eh sino ba may sabing pantay? Kaya nga pagka lang eh. 'Di ba? Pagkilala ng pagka-respeto sa kanya. Kung ano ba talaga ang kanyang kalagayan sa una pa. Wala namang masama doon. So ganun din po 'yan. 'Di ba? Kaya sabi sa inyo talagang maiisip nyo lang. Mapapaisip ka talaga. At yun po, mapapatunayan mo na hindi ka DDS level. 'Di ba? Na nakamaleta lang ang argumento. Habang 3, 4 na oras ang diskusyon, pinanunood pa. Ang mababasa mo lang puro maleta, hayop. Okay? Sabi ni Fortune ni Marco, sabi ng Diyos dapat maging fair ka. I agree. Maging fair. Tama yun. 'Di ba? So, kapag pinigilan ang impeachment na umusad, is it fairness? 'Di ba? Kasi may pera na tsorba. 'Di ba? Meron eh. Confidential funds ng DepEd at ng OVP. Oh. May paliwanag na ba? Wala. Walang paliwanag. O, tanong ka sa inyo mga ka-DDS, ano paliwanag doon? Yung definition na naman, standard. Definition ng salitang confidential. Diba? Hindi pwede yung gano'n na ang argumento pangmaleta lang ang level. Diba? Tsaka AI, pwede yung gano'n. O, subukan nyo yan sa mga professor nyo kung nag-aaral kayo. Okay? Fairness po na hindi pigilan, umusad para puwersahan siyang sumagot. Dahil pera ng taong bayan, may karapatan ang mga representante ng taong bayan, ng mga congressman, kaya nga nasa kanila ang power of the purse. So nasa kanila po yung kapangyarihan yan, pati ang magtanong anong nangyari sa pera. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin ng tatay mo ng shut up. Hindi pwedeng magtanong sa akin. Binigay mo na sa akin yung pera. Hindi pwedeng sabihin ng gano'n ng tatay mo nagbigay ng pera sa'yo. Oh. O kaya naman yung yaya mo na inutusan ng tatay mo na bigay mo sa kanya yung pera. Tatanungin siya ng tatay mo, anong binigay yung pera? Opo, anong ginawa niya sa pera? Siyempre tatanong sa iyo yun, yung yaya mo, anong ginawa mo sa pera? Hindi mo pwedeng sabihan yung yaya mo na shut up. Pera ko to. 'Di ba? Ay sasagot niya sa tatay mo, shut up. Sabi ng anak mo. Siyempre, kailangan sagutin ng maigi anong nangyari. Oh. Okay? So, buyers na po muna ha, mga kababayan at mga ka-DDS. Thank you.